Okay? Sa magandang gabi sa atin lahat. Sige, pisahan natin. So, wait po muna tayo ng minuto para mag-start tayo. Kasi, medyo delay po tayo, kaya medyo delay na po ako. Delay na po lahat. Because, no, galing po sa cell group galing po sa cell group po. Kaya, present pa din ngayon. Kung pwede po sana, next week, i-move na natin ng 9:30 para kasi mukhang ginagabi na rin ako umuwi dahil sa pagtulong. Okay? Kaya, daw po sa lahat na nandyan. Okay, thank you po sa mga 1 viewer. Never give up on me. Huwag masyadong aayaw. Okay? Okay, so umpisahin natin. Pisahin natin sa prayer. Yes, Lord. Thank you po sa gabing ito na sa opportunity to share the good news in our social media through Facebook. Patuloy din na buksan nyo po ang aming mga puso, isip para tanggapin po ang inyong mensahe. Patuloy din magamit nyo po ako to preach the truth. At patuloy din na tanggapin po ang inyong pong salita. Kaya salamat po. This is the privilege para ibahagi kung ano po yung revelation po. Yung mga pangako po na dapat maangkin po namin. Kaya salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sige. bago po ang lahat, okay? So, magpapakilala po muna ako. So, ako po si Keber Jun Llorando. At isa po ako sa mga leader or cell lead sa from GUCCL, no? Then ako po ito from now on tinanggap ko na po si Jesus Christ as a Lord, no? Then kapag nagkasala po ako noong time na yan, then di ko nakakalimutan mag-repent, magpa-advise sa mga magpa-advise sa Lord, syempre magpa-advise din sa mga authority. Kasi sa authority kasi sila po yung ginagamit para ma-discipline po tayo at para may correct tayo. Kaya I very thank you kay Pastor dahil alam ko po na nagkamali ako pero nakikita talaga ng Lord na nagdi-disconnect. Kaya thank you pa rin sa mga willing na i-discipline ako. Kaya thank you. Thank you rin sa cell leader ko, si Kuya Sandy, na siya yung nag-alagang mabuti sa akin para i-embrace, para magpatuloy pa rin sa vision na tinatakbo ng Lord. Okay? So, I declare tuloy-tuloy tayo until So, sa Back to Life group, hindi pwede mawala yung preaching. Kasi ang preaching, ito yung nakasanay natin para makinig tayo sa mensahe ng Lord. Okay? So, happy birthday po pala kay Dominic Sirad. Happy birthday. Happy birthday para bukas. Okay, so shout out. At sa mga may birthday po ngayon, tulad ni Jean Elizabeth, happy birthday. At sa mga magbe-birthday pa lang kay Susani Ebiñas, happy birthday. Then, sa mga magbe-birthday bukas, umpisahin na natin batiin. Lalo na sa classmate ko na si Sean Dalida. So, happy birthday. At lalo na to happy birthday Totol sa mga nanood. Okay? So, welcome na welcome po tayo dito. And tuloy-tuloy tayo sa pag-connect. Okay? So, starting, December, na 9:30 na po tayo para sure. Okay? Then, don't worry. Sa January naman, magiging na tayo, 9 PM. Total. No? Pasko at bagong taon, tuloy na tuloy pa rin yung Back to Life group. Okay? So, kahit Pasko pa yan, kahit bagong taon, tuloy-tuloy pa din yan. Hindi pa rin magbabago. Lalo na sa pagdating na aking birthday. Malapit-lapit na ito. Sa January 10. Pero, imumove ko ng January 8 kasi para sa lahat to. Okay po. So, we need to start, no? Ang last topic natin na for this day is about the root of God's promises.
na yung mga pangako talaga ng Lord, kapag inangkin po natin, talagang hindi ka talaga magsasawang talagang ibibigay talaga ng buong buo, no? Kasi yung mga pangako, dapat mai-claim mo na yan. Kasi di ba, ang laki talaga ng opportunity para mag-connect tayo sa Panginoon. Kasi yung promises talaga ng Lord nasa Bible. Kapag hindi mo na, kapag, yan, sa buhay ni Moses, kapag di nakuha yung mga, yung lupang pangako. Siyempre, may, ano po pala, a shout out sa'yo, Dominic. Happy birthday, ah. So, kailangan connected yun sa promises ng Panginoon. Dapat, claim mo na. Kasi sayang opportunity, no? May mga opportunity tayo tulad para bukas, no? Nagche-church po tayo, hindi po para sa pagpapapogi, no? Hindi po, kapatid. Hindi para kanino ka ba bumabangon? Para kanino po ba tayo nagko-connect? Amen po. Tulad po kanina na tinapik ni Kay Sandy, is about today is a father of your tomorrow. Kasi di ka naman ganun lalago agad yung faith mo. Kung di mo tinatanggap si Jesus Christ, wala yun. Walang bisa yun. Okay? Ano pa ba? Kailangan, kapag naglilingkod ka pala sa Panginoon, kailangan connected. Sabi mo sa sarili mo, dapat pala connected ako. Amen ba? So ito yun. Itong technique. Paano po ba tayo magko-connect sa promises ng Lord? Kasi ito yung promises, binibigay ng Lord kapag pinangakuan niya na, yung isang tao, tutuparin niya lahat yun. Lahat ng mga pangako, na tulad ni Moises, na ibibigay lupang pangako kapag nagtiwala sa Panginoon. Amen ba? So, hindi ganun kadali yun eh. Hindi po ganun kadali. Kaya welcome po sa lahat ng Back to Life group. So, maraming salamat sa mga tangkilik natin. Okay? So, thank you rin kay John Franco. Welcome po dito. Welcome, John Franco. Okay? So, ngayon, mga hindi nakaten ng cell group, pwede po tayo manood. Okay? So, pwede po tayo manood through live. Okay? Kaya I believe, sa January 8, malaking mangyayari. Kasi doon ko na celebrate yung birthday ko. Sa January 10. Sa January 10 pa po, pero sa January 8, na-advance ko na para, kasi malapit-lapit na, kaya nagka-countdown na. Malapit naman na ng Pasko, malapit na rin magbagong taon. Kaya, I believe, no? Naniniwala ko may planong gagawin sa inyong Panginoon this 2022. Amen ba? Lalo na sa Pasko. Kung tinatanggap nyo si Jesus Christ as Lord the Savior, kapatid, may pag-asang lalagong faith mo. Amen po. So, ito yung technique na dapat natin maangkin sa mga pangako. Itong mga pangako ng Lord, talaga grabe. Diba? So, para sa akin, is the opportunity way para mag-connect talaga tayo sa true promises. Kasi nasa Bible po yun. Diba? So, last week, tinalakay ko yung root of God's promises. Ito yung pangalawang bahagi ng ating roots of God's promises. So, ito yung pangalawa. So, pangalawa po is to hold on to God's promises. So, naangkin mo na ba yung pangako ng Lord? Nahawakan mo na ba? Pero, hindi mo mahawakan yung pangako ng Panginoon hanggat di ka nagbabasa ng Bible. Yun ang technique. No? Kasi, ang ganang pinapakita sa verse. Alam nyo po ba sa verse, marami ka talagang matututunan that the future is so bright. Kasi ang future ay pag-asa. No? Kasi may pag-asa sa Panginoon. Mabago. Ba? Gusto mo mabago? If you want to receive Jesus Christ, at patuloy ka lang na nagko-connect sa Panginoon, kahit ikaw ay bagsak ka sa grades, alam mo ba? Kapag bagsak ka po pala sa grades, ano nangyayari? No? Bumababa yung ganto mo, yung self-esteem mo. Kasi nga, mas kinukumpara mo yung sarili mo sa mga tao matatalino. Kasi lahat naman tayo binibigyan ng Lord na will, talino, no? Sa Lord ng mula yan. Sino ba yung nagbibigay ng source of wisdom, source of understanding, at source of knowledge, understanding, wisdom? Kasi kapatid, eto yun eh. Binibigay niya tayo ng isip at will para makapag-will tayo ayon sa plano niya. Walang perpektong church ha, walang perpektong paniniwala sa Panginoon. Kahit Katoliko, walang perpekto yan. Okay lang yun. Basta mahalaga, si Jesus pa din ang nakikita. Amen po? Kaya wala pong
From now on, nabago na po ako. Di na po ako ngayon nag-judge ng sa ibang religion. Pero, I believe, wala pong religion to. Kasi kapag ako nag-ano ng religion, baka ma-disconnect po kayo. Okay? So, I believe, may plano sa inyo ang Panginoon para sa atin. Pagpalain itong mensaheng ito. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans you give you hope and a future. Kapatid, eto na ang promises ng Lord. This last week po pala ito. Alam nyo po ba ang promises ng Lord talagang para sa buhay ni Jeremiah? Kasi noon, nawawala siya ng pag-asa. Kumbaga, nawawalan siya maglingkod. No? Kumbaga, sa dami na ng kanyang mga problema, sumusuko siya. Yung mga problema. Kumbaga, parang natatagilid yung kanyang life, di ba? So, dito, may pinapangakong Lord sa atin. Anong sabi? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kapatid, no? Magising tayo dito sa katotohanan, etong verse na to. Kasi ito, pinapangako yan ng Lord sa atin. Tulad ng mga last week na topic natin. Ito, dinudugtong ko lang po ito na pangalawang series. Pero ito na yung huling series talaga natin para dito. Kasi, if you want to receive and claim the God's promises, malaking bagay ang mangyayari sa buhay mo. Mababago ka pa, hindi na sa mababago, syempre, may papakita mo pa sa application. Yun lang po yun. Basic, di ba? Di ba? Sa inyo, tutuloy kayo. Okay po? Kaya, walang perpektong nagtuturo, kapatid. Kaya, huwag nyo menosin yung mga nagpipreach. Miski babae, pwede po mag-preach po. Amen po? Huwag nyo memenosin. Kasi, may kalayaan po tayo magbahagi ng Word of God. Kasi, ang laki na naitutulong na itong verse na to. Kasi, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen po? No? Kaya patuloy din na this time for connect sa mga authority. Kaya nagpapasalamat ako kay Sandy kanina na nag-share siya ng Word of God. Diba? Ang laki na naitutulong nun. Salamat kay Sandy sa paggamit kasi para sa Lord yung kapurihan nun. Pero, hindi pa natatapos doon. Actually, may dudugtong pangako na tinuloy ang Lord. Diba? Alam nyo po na sa pamamagitan pa lang ni Jesus na siya ang Panginoon, inako na lahat ng ating mga kasalanan at bayad na lahat yun sa krus ng Kalbaryo. Lahat yun. Lahat, sinacrifice niya lahat yun. Tayo pa kaya, no? Kung hindi si Jesus, sino yung ipapako sa krus? Di tayo nun. Diba? Pasalamat tayo. Etong si Jesus. Siya yung way, siya yung truth, siya yung life. At siya yung no? Pinakita niya rin yung kabutihang ginagawa sa mga nakapaligid sa kanya. Tingnan nyo. Dito, walang pinapakitang religion. Tumitingin ba si Jesus sa religion? No. Is apart. Kung tinatanggap mo ba talaga siya o fake talaga yung paniniwala mo. Yun lang yun. Diba? Kung mahal mong Panginoon, receive it. Accept it at claim His promises. Patid, eto yun. Kaya huwag kang mawawala sa verse na to. Kaya ewan ko na lang, pag na-disconnect ka dito, ewan ko na lang. Okay? Nasa inyo po yun. Ako po. Natuto na po kasi ako, dati sa pilitan ako ngayon. Ngayon, natuto na ako kasi it's time pa lang, naiintindihan ko na yung discipline ng mga cell leader eh. Amen po. Natutunan ko talagang matutunan to discipline ng cell leader ko. Buti na lang si Pastor J, na discipline din ako na lumayo sa mga nagre-rebelde na kumbaga hindi nila alam kung ano yung heart nila para sa Lord. Parang disalignment kasi, kaya ganun. Okay po? Kaya yun po yung parang hindi siya align. Okay? Di ko na masinisirang kung sino yun. Wala akong binabanggit dito. Basta, para sa Lord, tuloy-tuloy, bawal mawala. Kahit Pasko,
bagong taon, i-celebrate yung pagkapanganak ni Jesus, tutuloy pa rin tayo sa Back to Life group. Kaya welcome na welcome po tayo lahat. Okay? Okay? So, tuloy-tuloy tayo. Okay? Kaya ito yung promise ng Lord. So, number 1, ang promises number 1, ito. God will provide all that good for you. Kapatid, ito. Sabi sa Psalms 34 verse 9 to 13, Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. Sa 10, The lions may grow weak and hungry, for those who seek the Lord lack no good thing. 11, Come to my children, listen to me, and I will teach you the fear of the Lord. Sa 12, Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. O, totoo po. Kaya salamat kay Sandy kasi na-discipline talaga ako dito. Pero namin ko, nagkamali po kanina, nagkamali po ko sa araw-araw. Walang perfectong leader na nagtuturo. Tama. Okay? Kasi nobody is perfect. Walang taong perfecto. Pero kung tinatanggap mo yung tinatanggap mo yung heart mo kay Jesus Christ as King and Lords, malaking bagay na yun para sa Panginoon. Kaya dapat, sa mga nakarang topic natin, magkaroon ka ng takot mula sa Panginoon. Kaya dapat magkaroon tayo ng takot sa Panginoon na may confidence. Ito yun. Kaya, huwag tayo mawawala sa promise number 1. Kasi ang promise number 1, alam nyo po kung ano? May pinoprovide talaga. No? May provide. Pinoprovide. Kung mga nawawalan po tayo ng pera, kapatid, God will provide. Amen po. Kaya huwag po tayo mawawala dyan. Kaya iniimbitahan ko po kayo na magtuloy dito sa Back to Life group. Kasi ang ganda eh. Hindi lang cell group to. Life group na to sa Facebook. Para na rin po itong cell group. Kasi ang cell group, pinapalakas po tayo ng Holy Spirit dito. Pinapalakas po tayo ng Lord para dito. Diba? Ganun ang faith. Kaya, kung may mga bagay na hindi kayo naunawaan, i-replay ko po ulit to. Para alam natin, para alam ng Lord. Kasi kung may natatanggap tayo na revelation mula sa Panginoon, madali natin mailabas sa social media. Kaya, wag kung i-speak mo dyan sa live mo, kapatid. Wag. Sa Word of God, doon ka mag-share yun. Yun ang maganda. Effort. Pakapala mo ka, kapatid, ang mag-share sa Word of God. Kasi ang laki na naitutulong nito. God will provide that all good for you. Ang laki ng pinagbago. Kung ikaw ay nabago, huwag ka maya mag-share ng Word of God. Bakit? May mawawala ba sa'yo pag na-share ka ng Word of God? Wala. Sa halip nga, may dadagdag pa nga, Lord. May pangako pa ang Panginoon para sa'yo. Amen po? Ganon eh. Di po ba? Kaya yung promise number 1, huwag po tayo mawawala dyan. Kasi, ang opportunity ng Lord is in you. Depende sa'yo kung tatanggapin mo ba o hindi. Nasa iyo po. Okay? Ganun ang opportunity. Kaya, wag po tayo, kasi natural na, bawa, may takot ka sa Panginoon. Example to Kaya kapag may takot ka sa Panginoon, dapat, sumusunod ka na sa mga commands niya. Ganun po yun. Kasi, pag sumunod po tayo sa tao, minsan mumurahin po tayo niyan. May mga sasalita sa'yo na, kung may mga babasusin ka pa, ganon. Miski babae dito, may mga rin, di ba? Nabibiktima ng sexual na harassment, di ba? Mga sexual words. Kaya wag po tayo makikinig sa mga ganon. Kay Lord po tayo makinig. Kaya ako sa iyo, kapatid, binibigyan ko po kayo ng opportunity to listen His word and revelation. Amen po? Information. Revelation. Okay? Yan lang po. Meron pa? So, promise number 2, God sees you and hears you and is near you. Kapatid, ito. Ang promise number 2, nakikita tayo ng Panginoon at naririnig tayo at nandyan siya sa atin. Ito Etong matindi. No? Kaya, wag po tayo mawawala dito. Kung naririnig natin yung mga promise ng Lord sa atin, dapat, kung ano yung binubuka ang bibig po pala natin. Di ba? Kung ano yung pala binubuka ang bibig pala natin, yung pala yun Nadedeclare natin sa mga tao. Parang, ito si ganito.
pangit ng pagmumukha, di ba? Mga ganun. Yan. Niisip mo, ito, paano pangit? Di ba? Kung ano kasi nadideclare natin, kasi kaya di tayo nagbababasa ng Bible, hindi mo alam bakit tayo nilikan ng Lord. Sasabihin mo ng pangit na isang tao, kapatid, sorry sa term na pangit ha. Sorry sa term. Kasi ito po yung truth. Mas pangit pag hindi ka nakinig ng Word of God. Yan ang totoo. No? Hindi ka nakinig sa promises ng Lord, pangit ka talaga. Kaya tunay na pogi, nagsiserve sa Lord. Hindi ko sino-sino lang, kapatid. Huwag mo sabihin, pangit ka. Dahil ako'y nasabihan ako ng mga taong pangit ako. Kasi ganito mukha ako, kulot ako, may nunal ako, pangit mukha ako, may itim ako, may anan ako, di ba mga ganon? Ganon lait na mga tao ngayon, kapatid. Tingnan mo ngayon, no? Ang baduy-baduy ko nga, di ba mga ganong word? Di ba? Nakikita ng Lord yan yung sinasabi mo. Naririnig pala yan, nakikita pala yan. Sa kinikilos mo. Oh. Kaya dapat, kapag may nakikita pala sa'yo mali, aba kapatid, ang konsulta niya, magpadisiplina ka na. Iyon. Yan ang maganda, kapatid. Kaya ang promises ng Lord, i-claim mo na, at kapag dinisiplin tayo, you need to discipline. Gamot pala yan sa mga kapag may mga masasama tayong ginagawa. O, tumatalikod tayo patungo sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy tayo. Okay? Kaya, if you want to receive Jesus Christ, kapatid, huwag ka nang rumibelde pa. Kasi sayang opportunity. Yung pangako ng Lord, di mo tatanggapin. Paano yan? Di po ba? Base sa kinikilos po natin. Amen po. Ganon truth yan. Kasi, no? Sa Romans 8:31, dagdag ko dito. Total, wala po dito yan. Okay? Sa Romans 8:31, all things together for good. No? Ito. Sabi sa Romans 8:31. No? Or 28 pala, sorry. Napa-advance tuloy ako, no? Sabi sa 28, all we know that in all good things, good works for the good of those who love Him. Ito pa, have been called according to His purpose. Ito pa, 99. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. 30. And those He predestined, He also called. Those He called, and also justified. Those He justified, He also glorified. Ito sa 31, no? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Kapatid, ito Ito, malinaw po sa lahat to para sa akin. Ito, papalinaw ko to sa inyo Kasi ito, hindi mo talaga, i-claim mo na tong verse na to. Kasi, para sa akin, itong verse na to, mas maganda to No? Kasi, ang opportunity is nandyan yan No? Bakit pa tayo mawawala? Diba? So, ang purpose pala natin, no? Kailangan natin mag-continue. Diba? So, paano kay Virgin? Paano magko-continue kung may mga pinagdadaanan ako? Kung may mga ganito pa lang nangyayari sa buhay ko? Kapatid, hindi pa ito yung oras, kapatid. Kasi kapatid, may panahon pa pala yan. Kailangan natin maghintay. Kaya, eto nga, sa turo na kanina sa cell group, kapag nagtanim ka, hindi ganun kadaling bubunga yun agad. Kailangan, pag nagtanim ka, dapat may buto. Iano mo sa lupa yon, papalalim mo. Sunod, tatanim mo, dilig. Sunod, maghihintay ka ng tamang panahon, magbubunga yon. Depende sa tinatanim mo, kung mali ba tinatanim mo o tama. Maghintay ka ng process, paano po ba mag-grow yon? Paano po ba magbubunga yon? Paano po ba magmamature yun, mga ganon. Kasi minsan di lumalaki yung halaman Di lumalaki yung tinanim mo.
Depende kung tanim bunot, useless, mamamatay din yun. Di po ba? Ganun kasi yun, kapatid. Kaya may purpose pala ang Lord bakit nilagay niya tayo. No? Kasi may purpose na bakit may namatay na tao. Bakit may namamatay na tao, ganyan. Kasi ito, may purpose na pala ang Panginoon. Bakit tayo kinuha ng Lord, ganyan. Bakit sila kinuha ng Lord, mga ganun. Diba? Pasensya na sa word na yun, kasi baka kulto na yung sinabi ko. Sorry. Okay. So, ito yun. May purpose palang Panginoon. Bakit lahat ng namatay? No? Wala na. Kasi patay na eh. May purpose pala ang Lord. Bakit kinuha agad yung isang mahal mo sa buhay? Kasi nga ganito. Wala na eh. Kinuha na ni Lord. Wala tayong magawa. Kasi may oras talaga yan eh. May oras talaga tayo talaga. Pero hindi pa future. Hindi pa talaga ngayon yun. May mga pa. Okay? Kaya sabi nga sa'yo, may oras din tayo. May oras talaga. May oras talaga. Di ko ba kayo pababantaan. Kumbaga, may purpose talaga tayo. Bakit pa tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Kasi laki talaga na naitutulong sa atin ng faith. May purpose yun. Kaya pinili niya tayo. No? Dinastify tayo. No? Tinawag tayo para mamahala. Sa mga, kaya sabi sa Matthew 28, malinaw na to sinabi. No? Malinaw na to Kasama yung authority. Kung ano yung authority dito sa langit, yan yung authority sa lupa. At sabi, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Teach them to obey. Sabi sa 20, teach them to obey. Sasamahan ka niya hanggang dulo. Amen ba? Ganun eh. Kaya minsan di mo matanggap yun. Malinaw na sa vision eh. Malinaw na to, kapatid. Malinaw na. Ito sinasabi ko sa Matthew 28 hanggang 20, malinaw na sa vision. Amen ba? Diyan tayo magbubunga. Nakikita natin yung mangyayari these 10 years. 2021, etong fruitfulness. 2022 is a year of multiplication. Amen ba? Paano ka magmumultiply kung di ka naghihintay, hindi ka nagtitiwala sa process? By process ang pagbabago ng buhay, kapatid. Hindi ganun kadali. Nabago ka ng Lord, i-share mo to sa iba. Ba't ka mahiya? Hiya ng kabayo kasi yan. Kaya ganun. Yun. Malinaw na ang vision ng Lord eh. Ito, Matthew 28 verse, Matthew 22 verse 37 to 39. No? Love the Lord with all your heart, soul, and mind. No? And second is like it. No? Love neighbor as yourself. No? Malinaw na tong purpose. To loving God, to loving people. Di ba? Malinaw na eh. Ba't kailangan nyo pang palabuin? Di ba? Malinaw na yung vision, malinaw na yung purpose. Amen ba? Ganun ang purpose, ganun ang vision. Ang tanong, kapatid, ikaw ba'y nagkoconnect ka pa rin sa Panginoon o nawawala ka na? Ganun eh. Mga ganong word. Kapag tayo nadi-disconnect, wala na, useless yun, kapatid. Mahirap na pag na-disconnect ka. Kasi, you can do all. you can nothing, kapatid. Kapag na-disconnect ka, you are nothing. Amen ba? If you connect with Christ, you can do all things through Christ who strengthens me. Eto yun. Matindi-tindi to. Amen ba? Kaya laki ng pangako ng Lord. Sa Psalms 34 verse 14 to 18. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Ito pa The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. 16. But the face of the Lord is against those who do evil. No? The blood are their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers from all their troubles. The Lord is those to the brokenhearted and saves those
who are crushed in spirit. Eto ha, i-save ko na to para sure. No, eto, tumalikod ka na sa evil o sa ginagawa ng kaaway. Kasi itong kaaway, talagang ano yan eh, tatamaan ka nito ng lintik. Sorry sa term ha. Tatamaan ka talaga nito ng ano, sumpa. Yung gawa ng kaaway, sumpa pala yun. Di mo alam na yung nagre-rebelde ka pala sa Panginoon, ano nangyari? Wala, para ka na rin sumama ka na sa kaaway. Iyon. Pa, umalis ka na dun sa evil na ginagawa ng evil, kaaway. Kasi ang kaaway, pinagpupunterihan ka niyan, inuuto ka pa. Sorry sa term, no? Ganon talaga eh. Kaya, walang tigil ang pagsasalita ng katotohanan. Kasi itong revelation, repetitions comes from revelation, comes from the Lord. Amen ba? Kasi nasa Word of God lahat. Di pwedeng mabali ang mensahe niya. Kasi ang mensahe niya, magpapatunay na totoo yun. Kung para sa Lord, tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng ma-disconnect. Hindi pwedeng maputol at di pwedeng mabali. Yun ang purpose. No? Kaya, do good. Seek peace and pursue it. Putuli mo na yung kasamaan na ginagawa mo tulad ng pagnanakaw, yung pagpatay, ano pa ba? Yung pangungutang, kasama na yun ha? Kasi utang ng utang, ang laki ng inutang, di ba? Ang sunod nun, ubos ang pera. Saan ginagamit yung pera? Sa bisyo. Ano pa ba? Imbes na nagtatights ka sa Panginoon, nawawala ka na eh. Opo, utang ka ng utang pero hindi ka para marunong magbayad. Yun. Dapat, kung sa loob na nagbabayad. Hindi yung utang na hindi nagbabayad. Nakakahiya kapatid. Bakit? Lahat ng tao nahihirapan. Nahihirapan yan. Nauubos ang pera. Tama mo. Tingnan mo yan. Naubos ang pera. Bakit? Sa puro utang. Di po ba? Sa puro utang, bakit hindi ka kaya mag-ipon? Kapatid, may future ang pag-ipon. Umpisa mo pala, ngayon bata pa. Ngayong paedad ka na, padalaga ka na. Ngayon pabinata ka na, subukan mo ngayon mag-ipon. Para sa susunod na future, hindi ka na mangungutang. Bakit? Kasi kapatid, kung nag-ipon ka, para sa future, kapatid, malaki mangyayari sa buhay mo. Kasi promises eh. Hindi pwedeng mabali ang God's promises, sayang eh. Nakakaya kung utang ka ng utang tapos hindi ka marunong magbayad, nakakaya yun. Amen ba? Kaya wag ka mangungutang kapatid. Itong payo ko sa mga nangungutang ha. Wag ka mangungutang hangga't di mo kayang bayaran. Kasi sayang eh. Ang laki ng inutang ng iba. Ang laki talaga na inutang sa iba. 4K, sunod 9K. Ang sumunod niyan, minsan inabot na ng libo-libo yung utang. Di nahiya, di ba? Di ko na pinaparin ko sino yun. Huwag ko na pa-mention. Ayoko. Kasi ang gusto ko, itong mangyayari. Kung di ka nakadepende sa God's will, mangungutang ka talaga na mangungutang. Ganon. Ang tawag dun sa yan, may kaso yan, yung mga ganon. Nangangako ka pero hindi tinutupad. Kasi, konektado yan sa promise ng Lord. Kapag hindi ka nakakonect doon, ayos. Maling-mali rin, kapatid. Isa yan sa masasabi ko sa inyo, kapatid. Mahirap mangutang na hindi nagbabayad. Mahirap mangako na hindi natutupad. Kaya huwag ka magtiwala sa mga tao, niloloko ka. Ano pa ba? Huwag ka magtiwala. No? Kung nangutang ka tapos hindi ka binabayaran, kapatid, mahirap yun. No? Mismo, maging matalino na tayo sa mga susunod. Kasi dati na tayo na biktima eh. Dati na po. Ako, dati na rin po ako na biktima ng utang mo, diba? Sunod, wala na. Kaya ako, bira mangutang ngayon. Kasi bakit? Bira ako mangutang. Kasi nakakaya din sa sa tindahan. Nakakaya din sa libre, kala nyo ba? Nakakaya din sa libre, sa totoo. Kasi pag libre talaga wala. Isa part na rin ng blessings, di ba?
Pero pag utang, mahirap yun. Kaya mas maganda na kayo din, tumulong din sa iba. Siyempre, hindi natin masasabi ang panahon. Kailangan natin maging generous giving. Kung nahirapan yung tao, tulungan natin. Huwag natin isipa-sipain, bugbugin. Huwag. Pangit. Di ba? Huwag mong pagtapak-tapakan ng mga muka, kapatid. Iba na yan. Isa na yan sa pananadya. Lalo na to, ha? Pinapayong ko kayo lahat. Eto, matindi. Naglilingkod ka sa Panginoon pero sinisira mo yung dangal ng isang tao. Ang totoo, disciple ba talaga ng Lord yung ginagawa mo? Disciple ba to? Hindi. Niluloko-loko lang yun. Di ba? Nang uuto. Di po ba? So, hindi natin masasabi yan, kapatid. Kaya ngayon pa lang, tandaan na natin, kapatid. Hindi lahat ng tao totoo. Miski naglingkod ka pa sa Panginoon, kung uulit ka pa sa kasalanan, malaki kaso. Parang sakit yan ng COVID, no? Malaking kaso talaga, promise. Kaya, tandaan natin, ngayon pa lang, mag-isip na tayo ng, dapat may vision tayo, may purpose, at may plan na galing sa Panginoon. Huwag tayo magpa-plan ng sarili lang natin. Kasi, pag nagplano tayo sa sarili lang natin, puro kung ano yan, sabi ko sa'yo. No? Dapat may vision tayo. Bata pa lang ako, mag-iipon na ako para hindi na ako manghiram ng pera sa iba. No? Ipon. Hanggang pagtanda mo, ipon pa din. Ganon. Ipon. No? Kasi ang promises, gusto mo ba magkapera? Kapatid, huwag mo sasambahin yung pera. Kapag ikaw'y binigyan ng Lord na pera, huwag mo sasambahin. Kasi, malaking kaso. No? Kaya, yung pera, is a part of blessings of God. Kaya magpasalamat tayo dahil, bakit po? Binibigyan tayo ng pera ng libre. Wala nang singil-singil, ganyan. No? Pero yung manghiram ka, pero ang laki ng nihiramin mo, kapatid, maling-mali. No? Kaya, mas mabuti na yung nagbibigay ng buong puso. Kaya mapalad yung mga nagbibigay sa akin. Diba? Ang babait, no? Kahit walang-wala na akong pera. No? Shoutout dito, no? Kaya nakakaya din minsan, eh. No? Yung sinabihan ko lang na maganda. Naiya kasi ako. Manghiram sana ng pera, pero naiya ako. Pero, praise God na rin. Siyempre, nasa kanya naman ang pagde-decide. Walang magagawa kasi. Bibigyan kita. Sige, okay lang. Sige. Yun promises ng Lord, eh. Diba? Ito pala yung will ng Lord para, sign pala ng Lord para kusang loob magbigay. Tingnan mo. Diba? Una pa lang. No? Ang sarap sa feeling na ganun. Yung binibigyan ka ng kahit kakaunting pera, mahalaga. Diba? Masaya yun, kapatid. Kaya magpasalamat ka na sa mga masasarap magbigay. Diba? Na hindi nagsasa sa sarili. Mapalad yung mga ganun. Amen ba? Matalino yung mga ganun. Nagbibigay ng walang kapinihing kapalit. Diba? Ganun ang purpose, kapatid. Kaya, tandaan natin. No? Tandaan lang natin yung promises ng Lord. Ang laki talaga na naitutulong ng promises ng Lord. Talaga. Kaya, grabe ang patoto ko sa Lord. No? Since nagkaroon pa nga ako ng kasi nagpabakuna ng November 11, ang isang doon, AstraZeneca. Sunod, tinuro sa akin dito. Pero ano nangyari sa akin? Nalamlam mata ko nung mga sumunod na araw, nakatulog-tulog ako umaga, sunod nakatulog ako sa tanghali, sunod hirap ako umihi sa gabi. Kaya nurse ako natulog. 2:00. No? Epekto pala yun ng bakuna? Opo. Kaya ngayong, namamaga pa rin yung dito ko, pero magaling na ako. No? May konting side effect nga lang po yung bakuna, pero active pa din. Diba? Pagdating sa paglilingkod, active pa din. Ba't ako mawawala? Diba? May purpose eh. Di po ba? May purpose yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya ganon. Amen ba? Ang laki ng tulong noon, kapatid. Kaya ngayon pa lang, no? May plano na sa Panginoon na malaki. Kaya may purpose. Kaya binibigyan tayo ng libre ng walang hinihing kapalit. Yun ang totoo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong ito. Ang laki na naitulong. Ang laki talaga ng part niya sa akin. Kasi, ganun eh. No? Kaya,
Thank you talaga. Thank you. Thank you sa lahat. Kaya thank you pa din sa Panginoon at praise sa buhay. Praise sa buhay ng mga taong ito. Ang babait. No? Kaya, wala akong masabi. I'm still thank you pa din. Kasi, ngayon, nagbago na ako. Dati ako palamura. Dati akong, disobedient. Dati akong, tawag dito? Hindi ako nambubuli, ako yung binubuli nila. Pero ngayon, pinaintindi pala sa akin ng Lord itong revelation. Ito, makapag-speak ng truth. Ito opportunity na to, itong opportunity. Kaya tumatalikod na tayo sa kaway. Ngayon, ako nga, di ko galing manakit, di ko galing mambuli. Pero sila nambubuli sa akin. Pero, pinagpipray ko sa Lord. Kasi alam ng Lord, nahirapan din pala ako. Thank you pala Lord. Yung mismong inaway ako, nayaan ko na. Nagsusorry ako. Kahit ako inaway nila, nagsusorry pa din ako. Pray ko na rin. Ganyan. Pero wala magagawa kasi I'm very thankful pa din kahit nahirapan ako. Pero thank you pa din. Okay? Dahil kung wala sa part na yan, yung ganong buhay, walang pag-asa. Pero buti na lang may pag-asa ang Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kung gusto mo magsimula ng bagong buhay ulit, kapatid, hindi pa uli lahat. Hindi pa uli lahat. Kasi huwag kang mamamatay ng mahirap. Yan ang payo ko sa inyo. Kasi pag namatay ka ng mahirap, delikado yun. Saan ka ngayon pupunta? Wala. May dalawang patutunguhan yan. Langit, impyerno. Ganun yun. Walang gitna, walang gitnang parte. Langit, impyerno, ang bagsak. Depende na yan sa panghusga ng Lord. Sa judgment. Depende na yan sa Kanya. Pero dapat, ngayon pa lang, i-practice na natin ngayon to. Kasi sayang opportunity. Mahirap mamatay na hindi kilala si Lord. Kasi sa langit, nasasabi niya, hindi ko rin kayo kilala. Pag kumatok ang Lord, di nyo papapasukin. Pag kinuha ka agad ni Lord, susunod yan. Pagdating sa ang sasabihin nun, sorry, hindi kita kilala. Yun ang sasabihin ng Lord. Kasi, paano pala kung si Lord kumatok? Kung si Lord ay kumatok, papapasukin nyo ba? Siyempre. Hindi naman magnanakaw si Lord eh. Mabuting tao yun eh. Mabuting part na yun, blessings. Paano kaya sa langit? Tatanong ko po sa inyo. Paano kaya sa langit kung hindi ka pinapasok ng Lord? Anong gagawin mo? Diba? Magdadamdam ka? Kasi nga, hindi mo pinapasok si Lord sa buhay mo. Yun. Kaya malino na sa atin yun. Okay po? Kaya ngayon pa lang, papasukin natin si Lord sa buhay natin. Huwag tayo mahiya. Welcome na welcome po ang Lord sa akin. Amen? Tuloy-tuloy yan. Kaya hindi pwedeng mawala. Amen po? Yeah. Be connected. Yan ang totoo. Maging connected tayo sa paglilingkod mo sa Panginoon into the righteousness. Amen po. Lahat ng mga na heartbroken, babalik. Bubuo ulit yan. Kasi bibigyan tayo ng bagong puso para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung dati heartbroken ka po, ngayon binibigyan ka ng bagong puso ng Lord para ngayon patawarin mo na yung nakasakit sa iyo. At syempre, doon ka na magsisimula ng bagong buhay mo ulit. Amen po? Ganun yun. At promise number 3, God will deliver and redeem you. Sabi sa Psalms 34 verse 19 to 22, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all these bones, not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. Yung mga mahinang nilalang, dinadala ng evil, talaga ay pinapalayo niya tayo sa katotohanan. No? The foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue His servants. No one who takes refuge in Him will be condemned. Ito. No? Kaya ito, nire-rev din na tayo, nagdi-deliver. Kasi ang laki ng biyaya nito kapag nag-connect talaga ikaw sa Panginoon. Kasi ito, this is the way yan para tayo makalapit sa akin. Makilala ulit natin siya bilang Lordship sa ating buhay. Ganon yun kapatid. Kaya mahirap ngayon kapag hindi ka nakalapit sa Lord at di ka nagpatuloy, kapatid, patay ka dyan.
Diyan dadating ang problema. Kahit maglingkod ka pa sa Panginoon o hindi, dadating agad yung problema. Para lumago yung faith mo doon. Para yung ano yung tinanim mo, aanin mo. Magbubunga ng masaganang pagpapala. Amen po. Ganun yun. Kaya sa dami ng troubles, no? Sa dami ng trouble, talaga. Pero, grabe. The Lord delivers him from them all. Para sa lahat po yun. Kaya kung may mga nasaktan man, magpatawad. Kung may mga nagawa kang salanan, repent. Huwag tayo mahiya. No? Tinutulungan tayo ng Lord para maging isang servant niya. At gagamitin tayo para sa new generation. Yun ang purpose. Okay po? Yun ang paalala ni Kuya Berjun. So, natural na umiyak, pero kailangan maging connected tayo. No? Sabi sa Revelation 21:4, last na to, He will wipe every tear from their eyes. They will be no more death and mourning or crying or pain. From the old order of things as passed away. Eto kapatid malino na malino to sa good news, no? Kapag tayo namatay, no? Wala nang hirap, wala nang dusa, wala nang sakit. Ano nangyari? No? Lahat ng mga nakaraan, wala na. Kasi yung katawan natin, wala, tulog na rin yun sa kabaong. Sunod nun, ililibing na yon. Siyempre, mabubulok na yon kapag nilibing. Di ba? So, saan na pupunta ng soul nun, yung kaluluwa? Saan na kaya pupunta ng kaluluwa nun? Depende. Tatanggapin mo ba si Lord sa buhay mo habang ngayon pa lang? Tatanggapin mo ba yung promises ng Lord mo? Ng Lord? Tatanggapin pa ba natin to? Ngayon pa lang. Pag-isipan natin mabuti to. Dahil sa iyak, no? Wala nang iyak. Lahat nandun na sa Lord. Kasi sumama na siya sa Lord. Hindi natin pwede ipag-pray, Lord, buhayin niyo po to. Hindi na pwede. Natural sa tao magka-problema, pero patay ang walang problema. Dun, wala nang iyak, wala nang dusa, ganun. Kaya may purpose ang Lord, bakit kinuha? Bakit may mga namatay? Kasi, wala. May oras din sila eh. May oras na kunin sila. Wala tayong magagawa. Kahit ipag-pray pa natin yon, wala na. Wala na. Siyempre, wala na. Tayo na lang magpakatatag para naman sa atin yan. Kaya ngayon pa lang, sinusubukan tayo ng Lord para mag-continue tayo sa faith. Amen po? Kaya, lahat ng iyak natin, sa Lord natin ibigay. Hindi sa tao. Kasi, wala na. Maiyakan mo ba yung patay? Sa tingin mo ba bubuhay yun? Hindi na. Ililibing na yan, na lang yan. Pero yung soul na yan, no? Lang, tanggapin mo na kung sa Lord ba pupunta or sa hell. Malungkot ka kapag nasa impyerno. Kasi sa impyerno mainit. May mga doon, 'di ba? Mapapaso ka pa, 'di ba mga ganon? Oh, ganon eh. Doon ang prison ng mga taong hindi sumusunod at di kilala si Jesus. Pinaparusahan tayo, winawasan. Kumbaga, sinisira yung buhay natin. Natanggalan tayo ng mata. Kaya ganon, 'di ba? Nakakatakot 'yon. Parang doon nagse-celebrate yung Halloween. Mga ganon. Oh. Saan ka? Sa langit o sa impyerno? Yung sa langit, masasamba ka doon 24/7. At syempre, may birthday yon si Jesus. Dito naman sa lupa, dito naman sa impyerno, birthday ni Saint Ignacio, di ko alam Sumunod nun, ayan, nagse-celebrate ng Halloween doon sa impyerno. Tuwan-tuwa pa yung mga kaaway, mga ganon. Kaya hindi pwede mag-celebrate ng Halloween pag November 1. Kasi nga, pala yun ng kaaway? Birthday pala ni Satan nung time na yun. Di po ba? Tawan-tawa ko na, di ba? Kaya ganon, time na yun. Kaya ngayon pa lang, maging matalino tayo sa mga susunod. At kayo na rin dapat ang gagalaw. Kasi faith without action is dead. Kasi paano pag namatay magulang, paano kapag namatay yung mga matatanda, di ba? Tayo na rin ang kikilos. Wala na. Kapag wala na, di na pwedeng buhayin yun. May plano na ang Lord para kunin na. Wala na. Kaya may mga sakit pa,
at gustong pambuhayin pa ng Panginoon, palakasin, ipag-pray nyo po. Huwag tayo matakot. Ang pray, may bayad ba ang prayer? Wala. May sukli pa nga yan, kapatid. Ang prayer, ito yung time, ito yung walang bayad to, pero may sukli. Amen po, ang laki na naitutulong ng prayer. Okay? Kaya yung prayer, maging matatag tayo sa lahat ng pagsubok. Okay? So, kaya alam natin na kapag nagko-connect tayo sa Panginoon, may purpose pala yung kapatid. Kaya, eto, huwag po tayo mahiya, no? Huwag mahihiyang magtanong kung may right meant ba dito, di ba? Mga ganon. Pero, ang laki na naitutulong ng promises ng Lord sa atin. Okay? Kaya, sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Okay? Sabi mo sa sarili mo, tuloy-tuloy. Amen po? So, kailangan natin mag-continue. Kaya huwag po tayo matakot. O, shoutout James. Naka-attend to na cell group kanina. Okay? Naka-attend to na cell group kanina, pero nangyari. Kung ko na lang, kung nagpapatuloy pa ba to? Mga ganon. Kaya, go. Huwag po tayo matakot. God is with you. Mahal niya tayo at di niya tayo iiwanan. Amen po? Kaya ngayon pa lang, etong sa promises ng Lord, etong second part series na to, yan ay wag natin. Eto karugtong ng part 1 to, nung last week. Etong part 2, eto yung panghawakan natin. Kasi, ang laki na naitutulong yan sa buhay mo. Bakit? Kasi, nakikita niya tayo, parang CCTV na rin na may record. Record na lahat. Nakikita niya pa rin tayo. Kahit anong pagkakasala mo, tanggap niya pa rin tayo. Kahit ano man ang mangyari. Kasi ganun kanya kamahal. Amen po ba? Kasi laki ng promise niya. Kaya yung promise 1 hanggang promise 3, declare na natin. Kasi may plano sa yung Panginoon. Okay po? So, manalangin na po tayo. And then, kantahin muna natin tong never give up. No? Kasi itong never give up, ito yung part para mag-continue ka rin dito. No? Kailangan natin receive na natin yung promises ng Lord para hindi tayo mag-give up. Okay? So, kantahin natin to. Kantahin natin to. Kantahin natin to. Yes, Jesus. Let's worship God in the Spirit and truth. Yes, Lord. Thank you, Lord. Time after time, you left us behind. Like a song within starting to ring. Thank you, Lord. Time after time, you've been forgotten. Like a picture that's fading within. Thank you, Lord. Time after time, you're after me. Running, still running away. You never give up. You never give up on me. No, you never give up on me. No, I'm weak, you are strong. Told me I still belong. No, you never, 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 never give up on me. Never give up on you, Jesus. And only one in Christ, our Lord and Savior. Let's sing. Time after time, I choose to grace as I wait you to what I please. Taken for granted prayers that you answered. Never been all I could be. Thank you, Lord. You are holding out your hands, and now I clearly see you never give up on me. No, you never give up on me. No, I'm weak, you are strong. You told me I still belong. No, you never, never, never give up on me. Let's declare. You're always erase all my mistakes. You leave me without praise. You always
Your love never changes. You welcome me just as I am. Never give up on me. Yes, Lord. You never give up on me. No, you never give up on me. No, I'm weak, you are strong. You told me I still belong. No, you never give up on me. Never give up. Never give up. Never give up on me. Thank you, Lord. Never give up. Yes, thank you. Thank you po, Lord, for the message na patuloy niya. Inangkin po talaga namin itong promises niyo po, Panginoon. Kaya salamat po sa biyaya. Salamat po sa pribilehiyong makapag-share ako ng inyong pong word. Kasi ito pong word po ninyo, isa po sa pinakamalaga para po sa lahat. Kaya patuloy din na thank you po sa revelation po. Thank you po sa mga promises na na-receive po namin at natanggap po. Dahil alam ko po, may malaki po kayong gagawin po sa buhay po ng bawat isa. Kaya salamat po sa mga nag-connect po sa Back to Life group. At thank you rin po sa paggamit po sa akin to share the word of truth through online. Kaya salamat po. Patuloy din na I surrender, I connect, we connect to you. Kaya kulang po kami kung wala po kayo. Kaya salamat po. Salamat po sa revelation na tinanggap po namin ang mga pangako na ito. Kiniklaim po namin ito in Jesus' name pray. Amen. Amen. Hallelujah. Okay? So, yun lang po. So, thank you for this, no? At na-claim na natin yung promise ng Lord for the last series. So, next week, new topic naman na tayo para sure. Kasi may bibigay naman ng panibagong revelation na naman para sa Panginoon. Okay? So, dahil December na po, next week kasi, November pa naman, November 27 na yung balik natin ng Back to Life group. So, nakailang Back to Life group na po tayo. So, dalawa pa lang po, no? So, nag-start po tayo ng January, nag-start po tayo ng ating, June 18 to 25, no? Sunod, nag-postpone tayo ng mga July, no? August kasi may conference po tayo, no? August 20, I think. August 21. So wala po muna tayo nun. Then August 30, wala po muna tayo, pati 6 kasi nagpahinga po muna tayo kasi for the presence of the revelation. Kasi ang laki na naitutulong for God's will, for God's revelation. Kasi kung ano yung word na yon, susundin pala natin yun. Dapat maging align po tayo sa tinatakbo vision. Ang laki na naitulong yun kasi kung wala ang Lord, wala kayo. Amen po. Kasi ako po, ginamit lang po din ako ng Lord. Ako po, dati po ako sa mga isang nabuli. Nabuli po ako dati, pero ngayon, lingkod na ngayon ng Panginoon. No? Dati, pinagapakapakan nila ako dati. Minumura-mura ako dati. Ngayon, ano nangyari ngayon? Nabago na ngayon ng Panginoon. Di ako nananakit. Nagsasalita lang talaga ako nung time na yun. Pero ngayon, ayaw ng Lord na magiganti ako. Pinagpala pa ako nung time na yan. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong nagmalasakit din sa akin nung time na binuli ako. Salamat. No? I salute. Sinashoutout ko po dito. I salute sa lahat na mga nagpapatuloy. I salute. Nagpapatuloy para sa pangarap at sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang laki na ng bagay para ma-develop yung faith po natin. Hindi lang sa puro faith lang, puro amen sa kalokohan, kundi puro amen sa totoong buhay. Sa nagbabasa ng Bible. Huwag ka mag-amen ng hindi. Huwag ka mag-amen ng walang kabuluhan. No? Ganun ang paalala ko. Okay? So, salute po sa mga nag-comfort sa akin nung first timer pa po ko. Nung mga naka-time na naka-attend po ako na midweek. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nag-continue pa rin ako. Shoutout sa mga kapatirang sisters in Christ. Salamat po din po. Okay, salamat sa dalawang sister in Christ na in-encourage ako mag-encounter. Since na-encounter ko na po si Jesus Christ sa buhay ko, ngayon, papanahon naman para kayo. Okay?
ay opportunity to connect with Christ. Kasi ang laki ng bagay na yun para magtuloy-tuloy tayo. Bonding. To bind the strong, no, in faith. Kasi ang laki na naitutulong nito sa Back to Life Group. Alam niyo po ba, ang Back to Life Group, nagsimula to nung June 18, no? Hindi tayo kasi may mentoring tayo, no? Nung Friday, Back to Life Group Friday. Kasi ang Back to Life Group Friday, nagka-problema lang, kaya noong July, minob na natin ng Sabado. Kasi sa Sabado na yon, may opportunity para makapag-share ng Word of God sa gabi. Kahit ako'y puyat, patuloy pa rin maglingkod kahit papano. Diba? Kaya ngayon, sa tinagal-tagal na panahon sa online sessions at nawala yung kapatiran namin, pero ngayon ako na lang nagko-continue kasi para naman to sa Lord. Amen po. Kaya, noong time na yon sa online sessions, continue pa din ako. Pero nung nawala na yun, nagpipreach, ako na rin po nagpatuloy. Sumunod nun, yun na yung huli, yung online sessions, kinancel ko na. Pinutol ko na yun kasi wala naman naglilid, diba? Wala naman maglilid kasi iba, malis sa church. Kaya ako na nagpatuloy. Kasi para kanino ba to bumabangon? Para kanino ka ba bumabangon? Para kanino mo ba tinuturo yung gospel? Para sa lahat yan, kapatid. Kaya, hindi ako po selfish para mamahagi ng Word of God. Minsan wala po kung sino-sino, lahat po. Wala pong team, no? Na perpekto. Eto, kapatid, matindi. No? Kahit sa puro team member, team ko po, ngayon po, kapatid, para sa lahat na po ito. Kaya, nag-decide na po ang Lord na i-share mo to sa iba through online. Kaya, I promise, next week, magpapatuloy pa rin tayo next week. Kaya, etong buwan ng November, to, pangalawang beses na to tayo nag-Back to Life Group. Kaya itong Back to Life Group para sa inspiration ng bawat isa sa mga promise ng Lord. No? Kaya, I decided na magkukontinue tayo. Next week, tuloy-tuloy to hanggang dulo. Okay po? Kahit kahit sabihin nyo po, magpasko, magbagong taon, at syempre, hanggang sa pag-birthday ko, tuloy-tuloy yan. Okay? Kaya, to be continue, Kaya sa November 27, December 4, December 11, 18. No? Depende na rin kung may mga trainings tayo, ipopostpone ko muna. Okay? May mga training SOL, tsaka live class, ipopostpone ko muna. Okay? Total, magpe-face to face naman, So, palakpakan natin ng Lord dahil may ginawa talaga ng Lord na napakamabuti. Tingnan mo ngayon, lumuwag na. Sa halip, open na yung basketball court para po sa lahat Di po ba? Open na. Pero kailangan ng vaccinated. Vaccinated ka talaga. Dapat full dose. Sa first dose, saka second dose, vaccinated ka na sa lahat. Kaya pwede ka na makagala. Kaya good news. Pero ewan ko sa tansa kung magbubukas pantulay. Malaman na lang kay Mayor. Kasi depende naman yan sa utos ni Mayor. Okay po. Then sumunod nun, kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil ito, first vaccine, hindi ako tinalaban ng sakit. Bakit? Kumakain palagi ako ng gulay at nag-inom ng vitamins. Kaya tuloy-tuloy yung pag-inom ng vitamins. Dapat, kahit matatag ka sa spiritually, dapat pati physically, nag-iingat tayo. Kasi, mahirap na. Kung mamatay tayo na maaga, mahirap na yan. No? Hindi natin masasabi yan. Kaya ngayon pa lang, ingatan natin ang buhay natin. Sa pamagitan ng ivermectin. Ano pa ba? Yung bakuna. No? Libre ang bakuna. Ang gagawin mo na lang, pumunta ka na lang sa barangay para magpalista. Okay po? Kaya, huwag po tayo maya. I encourage you, magpabakuna tayo. Para bumalik na sa normal tong buhay natin. Kasi ang galing ng Lord, no? Kundi dahil sa bakuna, no? Sa tingin nyo po ba, aalis to agad ang pandemic? Hindi. Process kasi. Diba? Kasi nung dumaan ng pandemya, since 2020, bago mag-pandemic, nag-apply ako sa Bridgestone. Sumunod nun, nung paparating ng March, kasi noon China, na-lockdown na rin, 2020. Di ba? Kaya, nakasar yung bagong taon nila. Di po ba? So, March 15, na-lockdown tayo. March 16, no? Ay, March 17, na-lockdown na. Kasi Manila na lockdown March 15. March 17 na lockdown na rin ng Cavite.
Ba? So, ilan tayo nagtiis? Kasi pinag-pray ko, Lord, sana po bumalik na po sa normal next year. Di ganun kadali daw. Pero ngayon, kapatid, eto, good news. Kung dati po ay bad news, ngayon, good news. I think this 2022 is the best year to come. It is the year of multiplication. Amen po? It is a multiplication. Kaya, I think, sa pag-share ko ng gospel, tuloy-tuloy yan. Kahit mag-face to face na tayo, tuloy pa rin. Huwag mawawala dun. Hindi pwede mabali yung pag-share ng Word of God through social media. Kaya hindi pwedeng maputol. Okay po. Kahit matapos tong pandemya na to, tuloy pa din. Okay po? Ganun lang yun. Kakancel lang natin pag may mga conference tayo. Ipopostpone ko muna. Okay? So, then, announcement. So, tapos na tayo sa ating promises ng Lord. So, I claim natanggap nyo na yung God's promises. Papanorin nyo na lang po ito through YouTube or balikan nyo na lang kahit sa Facebook. Yun lang po paalala ni Kuya Berjun. Then bukas, announcement. So bukas, invite ko po ulit kayo sa church ng GCCL or Galilee Unity Church of Christ the Lord. So sa mga na-miss mag-worship through, sa mga classmate ko na na-miss mag-worship sa Galilee, balik-balik po tayo ngayong Sunday. Bukas, balik po tayo. So through live, no? Through live po tayo. Then ako, yun sa mga mag-in person, nagana lang po. Okay? So, come back ulit tayo. So, next week, magkakaroon po tayo nating Back to Church Sunday. Okay po? Kaya, be excited sa paparating na mga announcement. So, ngayon, o November 20 ngayon. So, bukas Church Day. So, unahin natin ang pagsamba muna sa Panginoon bago ang lahat. Umaga lang naman. Ayaw nyo ba ibigay sa Lord yung pamamahinga natin? Dapat ibibigay natin. Kung ayaw natin mapagod, tuloy-tuloy yung pagsamba sa Panginoon. Kasi, ang Lord ang kapahingahan sa ating buhay. Amen po. Kaya, sa Sunday, bukas, huwag kayo mawawala. So, agahan po natin sa GUCCL, Galilee Unity Church of Christ the Lord. Malaki po ang may tutulong kapag nag-serve. Ito kasi dito religion is about to, in a relationship to God. Ito ang purpose. Ito yung vision. Nasa Lord ang papuri, pasasalamat. Okay? Kaya, every Sunday, starting po ng live at 8:45 ng umaga, kaya invite po natin yung mga classmate natin dati, no? Invite natin ulit. I-come back ulit natin para susunod, no? Then, sa back to online live group, tuloy-tuloy rin tayo dyan. So, 9 o'clock pala ng umaga, start na po ng worship bukas. Okay, so, start na po ng worship. Kaya, tuloy-tuloy tayo ng 9 a.m. bukas. Okay? Come back. No? Hashtag comeback. Okay? Next, kung natanggap nyo si Jesus Christ bilang Lord nyo, kung pwede kayo sa akin, PM nyo ko. Kung gusto nyo magsimulan bago. Pero seryoso ayoko ng lolo-loko. Okay? Kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon, tuloy-tuloy tayo. Okay? So, ako po mag-share through, So, through Zoom. PM nyo kung gusto nyo ba mag-meet. Saan ba tayo mag-meet? Pwede face-to-face. PM nyo lang ako. Okay? Kung gusto nyo lang po magsimula ng bagong buhay, kilalaan si Jesus. Tawagin nyo ako. Through messenger or May number po ako, So, PM nyo sa akin kung ano yung number ko. Okay? Next. So, kung tinanggap nyo si Jesus, time na yan. Sa Thursday, meron po tayong Salt and Light, Yan ay po para sa mga first timer na maglilingkod sa Panginoon. At para sa second timer o anything timer na nakapag-church ka, tuloy-tuloy tayo, Thursday 8 p.m. Then magpe-pray po tayo bukas ng maaga, kaya kailangan natin matulog na tayo ng maaga para bukas makapag-ready sa pagsamba. Then lalo na may prayer pa bukas 5 a.m. Everyday yon hanggang Friday nga lang. Pero Saturday sa G12 nga lang yon. Through Zoom lang. Next. So, prayer po tayo everyday at 5 a.m. Sumunod po nun, ano pa ba? So, yun ang Thursday, Salt and Light at 8 p.m. through Zoom and FB Live. Mas maganda yung Zoom para kita lahat. Okay? Para kita yung video, kita yung kita kayo. Okay? So, Friday, I encourage you to sumama tayo sa prayer meeting natin ng 5 p.m. Para dito, kung gusto nyo ma-communicate kayo sa Panginoon, everyday na may mga pinagdadaan kayo, mag-pray kayo. Mag-pray. Kaya every Friday, encourage you mag-pray kayo palagi. Lalo na sa bahay, mag-pray kayo sa bahay. Para kasi may mga nadadaig na rin ng tukso.
Diba? Yung tukso na, tukso, layo mo ko. Di ka lalayo nun. Ikaw mismo lalayo. Kaya kayo pa rin ang mag-a-adjust. Tayo ang mag-a-adjust. Okay? Kaya tuloy-tuloy tayo. Kayo mga cell leader dito na nanonood kanina, so may training tayo ng Friday 8 p.m. Okay? Kaya tuloy-tuloy yan. Friday. No? Sa mga cell leader na nanonood dito. So, kay Sandy huwag ka mo. Namiss ko na kasi kay Sandy. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Kahit Facebook Live, tuloy pa rin. Kaya back to online life group next week. Kita-kits ulit tayo next week. So, date natin, November 27, 2021 at eksaktong alas 9. Kapag na-late po tayo, gagawin nating 9:30. Malinaw po? So, yun po yun. Kaya, be connected palagi sa Back to Online Life Group. Marami kayo ma-inspire, ma-encourage, at mamomotivate kayo para sa susunod pang next generation. Kaya, be continue pa din yung faith natin para sa Panginoon. Kaya, be continue. At sa mga gusto matin ng cell group ni Kuya Sandy, I invited you next Saturday, no? Bakit Kuya Berjun, may cell group na kayo kay Kuya Sandy, may cell group ka pa sa live? Siyempre, para ma-refresh tayo sa Word of God. Kasi alam nyo ba ang cell group, ito yung pagtitipon ng mga nakararami na handang sharpens iron, na nagpapatunay na dapat mag-connect ka pa rin, di ba? Kasi para sa Lord to. Kasi kung mahirap pag naka-disconnect ka, parang charger, kapag na-disconnect ka, mapupul ba yan? Hindi. Kasi di ka nga na-connect, di ba? Kaya be connected sa mga cell groups. Ito yung pampalakas ng energy. Okay? So, every Saturday po, 6 p.m. sa bahay ni Kiyomichi. PM nyo kung gusto nyo sumama. Kung gusto nyo magpaano ng Facebook. So, in person na po yun sa bahay ni Kiyomichi. Kaya tuloy-tuloy tayo. Next, Back to Life Group ulit at 9:30 or 9 p.m. So, umpisahin natin 9 p.m. So, through live. So, through Facebook Live. At YouTube. I-download ko to mamaya tong video na to. Kaya para po to sa inyo. At sa nalalapit ko pong birthday, excited na malaman ng kung ano. So, 7 days na lang siguro to. 7 days. 7 Saturdays na lang po ito. Okay, so 7 Saturdays and 50, I think 52 days na lang. Okay, so, gaganapin ko na po sa January. This coming January 8. So, ito yung 21st of multiplication in life. So, ando na, nakapost na siguro yung title ko. Yun na siguro i-share ko sa January 8. Okay? So, January 8 po at 9 p.m. exactly through my Facebook Live and YouTube. Kaya wag po tayo mawawala sa doon natin i-celebrate yung birthday ko. Doon. 2 days before my birthday sa January 10 sa Lunes. Kaya di ako magla-live ng Monday. Every, Saturday palagi yun. Kaya pag sinabi, Berjun, ba't nagpa-advance ka man birthday? Di mo pa naman birthday. Hindi. Pinapa-advance ko talaga kasi sa January 10, marami akong gagawin. Di ba? Kahit siguro, surprise bahala na kayo sa buhay nyo. Surprise na lang to. Bahala kayo, wala magagawa. Basta sa January 8, isi-celebrate ko din yung birthday celebration sa aking 21st birthday. Inanyayaan ko po kayo na makiparty po ko tayo sa ating Back to Life Group my birthday special. Okay? So, yun lang po. At maraming salamat po sa mga naki-join at sa mga nag-connect pa rin through my Facebook Live and sa lahat, no? Salute sa mga taga-shoutout natin sa si Giselle Bautista. So, Paula May, Tito. Shoutout na rin kay Aitay Malu. So, sino kaya to? Si San Andres. So, thank you rin kay James. Thank you sa connecting sa cell group natin. Tuloy-tuloy tayo next week, ha? Huwag po tayo mawala. Bukas, see you tomorrow. Lawrence Juarez, si Jolox, kanina pa ito nanood kanina, si Timira. Lalo na si Melvin Tadepa. Shoutout sa 3 viewers, si Daniel. So, di ko na kayo maisa-isa kasi para makatulog-tulog na tayo ng mas mahimbing. Okay, sige. So, hanggang sa muli, see you ulit next week. Salute. And again. So, ingat po tayo and be blessed.